Hello mga ka-reloans! Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video nga ay magta-try ulit tayong mag-loan. Magkakaroon ulit tayo ng loan application review. Itong loan application na to ay medyo bago sa aking pandinig. So nakita ko lang din siya habang ako ay nag-i-scroll sa aking FB. Ayan nga pala siya, sabi niya ay loan up to 30,000 and meron siyang daily interest daw na 0.05%. And ito yung mga loan amount na pwede. Halimbawa kung 30,000, pwedeng 15,000, 20,000, and 30,000. Sa 15,000 daw ay 120 days. Ang repayment mo ay 15,900. 20,000, 150 days to pay. Ang repayment mo ay 21,500. Then sa loan amount na 30,000, 365 days mo daw pwedeng bayaran at repayment mo ay 35,475. So, kung titingnan natin mga ka-reloan, ang ganda, di ba? Ang ganda ng days or yung repayment days natin. And yung repayment naman ay maliliit lang din kung tutuusin yung tubo dito. Ayan, halimbawa, yung 15,000 nga ay 900 lang yung magiging tubo. So, tingnan natin mga ka-reloan kung totoo ba talaga to. So, i-download na nga natin itong si XL Cash Lending Cash Loan App. Ayan siya mga ka-reloan. Meron na ang 100K na nag-download nito. At meron siyang 4.7 na stars and meron siyang 3K reviews. So, 3K pa lang yung reviews kasi nga parang bago siya. Ang sabi nga dyan ay flexible financing, tailored to your needs, simple steps, secure your funds easily, and borrow up to 60,000, get limit, apply loan, get money. Quick approval, clear terms. Security and convenient daw siya. Qualification compliant, low interest rates. Meron siyang payment installments na 2, 3, 4. Enjoy increased credit limits with each loan completed. At ayan na nga, pagka-download natin sa kanya, lalabas na agad. Syempre, kagaya ng sa mga nauna nating nire-review, privacy policy. So, basahin natin ito para wala tayong pagsisihan. Kagaya na lagi kong ina-advise sa inyo mga ka-reloan, ugaliin nating magbasa. Tsagayin nating basahin to kahit na medyo mahaba. Then, data we collect. Ito daw yung mga data na kinokollect nila. Personal information, device and technical information, behavioral data, third party, and external data. And yung purposes of data collection nila, bakit ba nila yun kinukuha? Andyan din. And the way of data collect and permission and purpose, internet access natin, network state, check, notification. Yung ating Wi-Fi, yung location access natin, yung camera access natin, and yung SMS access natin, and yung mga application list access din natin. And kapag gusto naman nating mag-delete dito ng ating personal information, ay meron din naman. And processing timeline, we will review and update your data within 5 business days of receiving the data. So, 5 days bago tayo mag-delete dito kung i-delete nga natin. And bawal kang mag-delete kung meron kang, syempre, kung meron kang naiiwan na utang dito kay XL Cash. And ayan, I have read and agree na natin yan mga ka-reloan. Basahin nyo na lang din yan para mas maliwanagan pa kayo. Lagi na tayo hingin yung ating contact number. Ayan, para sendan tayo ng code. 6 na code yung isa-send niya. And pagkatapos nga niyang ibigay yung code ay eto na 60,000 pesos. Mag-apply na nga tayo dito. Ang nakalagay dyan, 91 to 180 days loan term daw. And meron nga siyang 0.05% interest per day. Mag-agree lang tayo dito sa data collection statement nila. And eto yung identity verification natin. Yung mga recommended ID type niya, national ID, driving license, UMID, passport, PRC, health card. And yung other option naman, kung wala kayo nito, ay TIN, SSS, Postal ID, Voters ID, and Pag-ibig. So, pagkatapos nun ay papapicturean niya yung ating ID. Pagka napicturean niya ng malinaw yung inyong ID, yung ID information na to ay kusa na tong malalagyan ng information. Then, submit na natin yan. After nun, magkakaroon na tayo ng facial verification. And pagkatapos nun, ito na yung ating personal information, yung ating education, marital state, number of credit cards. Ayan, kung meron tayong credit cards. And yung email natin, yung gender, yung residential address, and yung address details. And syempre, kung ano ba yung loan purpose natin. So, high school nga lang din pala yung nilagay ko dito sa aking education. Tapos, yung loan purpose natin, business development ang nilagay ko dyan. And nandyan din naman may iba pang pamimilian. Pagkatapos nun ay yung work information dahil nga online seller na yung nilagay ko dito, yun lang nilagay ko dyan. Hindi hingin niya yung company name, company address, address details, company phone number, profession, work experience, and yung inyong monthly salary. At 5 contact reference yung kanilang hihingin sa inyo.
dapat yung contact reference na ilalagay nyo dito ay nakasave sa inyong phone book kasi automatic siya doon siya magpupunta. And after nga nun ay yung e-wallet na kung saan madi-disburse yung ating ilo-loan sa kanya. So, pwede dito yung Coins, GCash, GrabPay, Lazada PH, PayMaya, at saka StarPay Corporation. And syempre, nag-submit na nga tayo ng GCash at ayan nga, nakalagay dyan ay just a moment. We're calculating your limit and will be done in under 5 minutes. So, 5 minutes lang daw. And nag-antay nga ako ng 5 minutes. Then, ito nga ang in-offer nila sa akin na max loan ko ay 5,000 pesos. So, hindi na rin masama. Medyo malaking amount na din. Nakalagay dito yung multiple term options nila ay 3 lang. And yung repayment plan, dahil nga 3 period mo siyang babayaran. So, kung isasagad natin itong 5,000 na to, nakalagay dyan, terms of payment 90 days. Pero hindi. Kasi, yung first payment natin ay sa March 31. So, March 16 ngayon, 15 days pa lang magbabayad ka na agad. And yung second na pagbabayad mo ay sa April 15, another 15 days ulit. And then yung pangatlo naman ay sa June na, June 14. And 5 pesos na lang naman yon. So sa unang pagbabayad mo, kung 5,000 ang kukunin mo, ang principal dapat doon ay 2,498. Pero dahil may interest siyang 150 at meron siyang other fees, ang babayaran mo sa unang period ay 3,248. And ganun ulit sa second period. And sa third period ay 5 pesos na lang na principal. So, hindi totoo yung sinasabi niya dito na 90 days. Kasi ito ay 30 days lang, 1 month. So, magiging 90 days lang siya kung kasama pa yung hanggang June 14. Pero 5 pesos na nga lang naman kasi yun. And kung tutuusin natin, sa loob ng 1 month, ang tutubuin niya sa atin ay 1,500. Ayan, nasa 1,500. Kung 5,000 yung uutangin natin, sa loob ng isang buwan, ang tutubuin niya sa atin ay 1,500. So, medyo malaki pa rin to kumpara sa ibang loan, Pero, kumpara din sa iba na mga sugapa, masyado ay medyo okay na rin naman to. Ayan, uulitin ko lang, hindi nga totoo yung kanyang 90 days. Kasi nga, halos 30 days mo lang siyang babayaran. Magiging 90 lang siya dahil dun sa 5 peso na huli mong babayaran. So, itry naman natin siya sa 1,000 pesos. Ayan, yung multiple term options niya ay hindi yun nababago. 3 lang talaga, 3 period. So, kung 1,000 yung utangin mo, ayan, 3 period mo pa rin siyang babayaran. Sa una mong pagbabayad, same date, March 31, 15 days yun, 648. Ang principal mo ay 498, may interest siya na 30 pesos at meron siyang other fees na 120. Then, sa second period mo ay ganun ulit. Then, sa third period mo ulit ay 5 pesos lang. So, kung sa 1,000 ang tutubuin nyo sa atin ay nasa kulang 300. So, hindi na rin to masama kung talagang nangangailangan ka ngayon at wala ka talagang mahihiraman. Pero umutang ka lang dito kung meron kang inaasahang pambayad after a month. And disclaimer lang guys, hindi ko kayo inuobliga na mangutang dito or sa kahit na anumang loan application. Nasa sa inyo pa rin po yan kung gusto nyong mangutang. So, nandito lang ako para magbigay sa inyo ng information and ng honest review. Depende rin po sa aking experience. And kung 2,000 naman, syempre isa-isahin natin. Tingnan natin kung makatarungan ba talaga yung kanyang interest. Kasi, kung sa tao ka mag-i-loan, medyo malaki din naman talaga yung tubo doon. At saka weekly lang din talaga sila. 7 days lang din talagang maningil yung ibang tao na i-loan. 'Di ba? Para sa akin, mas okay na maghanap tayo ng legit na online lending application. Kasi dito, ayan, wala kang utang na loob. Kaya lang kailangan mo talaga silang bayaran. And ayan, kung 2,000 naman ay 3 period lang mo ulit siyang babayaran ng every 15 days. So, bali 1 month lang ulit. Magiging 90 days lang ulit siya kung isasama mo pa yung pang third period na 5 pesos lang naman palagi yung babayaran. So, meron siya talagang other fees. So, hindi naman nakalagay dito sa kanilang loan agreement kung para saan ba yung other fees. So, nakalagay dito sa kanilang loan agreement ay 10% per month ang kanilang interest. Ang sabi dito, the amount borrowed is subject to the actual amount delivered. So, ayun nga lang, ay 1 month mo lang siyang babayaran. Ayan, kapag 3,000 naman, ganun pa rin, meron pa rin siyang interest and meron pa rin siyang other fee. And kapag 4,000, ganun din. Yung XL Cash Lending Corporation, yun na yung pangalan ng kanilang company. Yun lang mga ka-reloan. Kung nakatulong sa inyo yung video na to at kung gusto nyo pa ng mga loan application review, ay huwag nyo kalimutang mag-like, mag-subscribe, and pindutin nyo na rin yung notification bell para tuwing mag-upload tayo ay manonotify kayo.
Yun lang mga ka-reloan, maraming salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo sa video natin. And lagi kong wish na sana ay makaahon na tayong lahat sa pagkakautang natin and iwasan natin yung tapal-tapal system para hindi tayo malubog sa pagkakautang. So yun lang mga ka-reloan, maraming salamat. God bless you all.